Ang Biblia, Matthew chapter 28, verse number 19. Ug mao ni ang kinalasan nga part sa atuang lesson mahitungod sa real beginning. Yangyo ko kamo sa pagtindog. Balik tagtindog, okay? Matthew 28 verse number 19. Okay? So nindot man ang iniglingkod nato nga gikan tang nagtindog. Okay? So, Matthew 28, verse number 19, down to verse number 20. Ato kining dunganon sa pagbasa. Kumo naman kining bersikulo. Alright, so, Matthew chapter 28. Nakita na si Iman. Okay, so, atong dunganon sa pagbasa, everybody read. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Let's pray, Lord. Salamat, Ginoo, sa kabuntagon. Salamat, Ginoo, nining adlaw nga Domingo. Salamat, Lord, nga imong gipadangat ang matag usa diri sa balay Tigumanan. Salamat, Ginoo, sa time nga imong gihatag nga kami makatuon na pod sa imong pulong. Salamat, Ginoo, sa mga Kristohanon nga naa diri karon. Akong pagampo, Amahan, nga samtang kami magatuon karon sa imong pulong, giangyo na mo, Ginoo, ang giya ug tabang sa balaang espiritu aron ang imong pulong, Lord, masabtan na mo sa simple ug yano nga pamaagi. Unsa may mga nakita nimo, Amahan, nga lama sala, Ginoo, sa among kaugalingon, sa among kasing-kasing, Lord, kami nangayaw kapasiluanan, Amahan. Sa Lord, inintak na sa kabuntagon, gamita kong instrumento lamang, tuguti nga imong ngalan na padako, dili akong kaugalingon. Giklaim na ko ang akong kadaugan, di alamang sa imong ngalan, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, magkalingkod ka mo. Okay, so, ang title, no? Unsa kay title ani atong lesson? Real, okay, real beginning. So, part number 4. Okay, so ang key verse na to, Colossians chapter 1 verse number 18. So sige yung sa Bible, Colossians chapter 1 verse number 18. Kasi nakainomdom, na naman diya sa screen. And He is the head of the church, the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. So ato sa ning review para ang uban basig wala naka-take note sa ning labay nga Domingo, at least makasumpay mo karon. Okay, so number 1, the calling of the church. Nagsugod kini through Jesus' invitation. Okay, so gitigom niya una ang mga disipulo. So mao ni sila, palihog ko, Peter, si James, John, Andrew, Thomas, Philip, Nathaniel, Matthew, James, okay, Jude, Simon, Judas, o gumanyana si Judas na gikog ang hipuli si Matias, no? So klase-klase nga kamatayon ang ilahang na agian. Okay? So unang gitapok, gitigom ni Kristo, gitawag niya ang 12 ka disipulo, o pagkahuman niya na gitagahan niya og authority, no? Katungod, kagahom. Okay? So number 2, the composition of the church. So, ingon ang Biblia, 1 Timothy chapter 3, verse number 15, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and the ground of truth. So, letter A, it is composed of called out people. Okay? So, the word church in the Bible is a translation of the Greek word ecclesia, no? Which means the called out ones or assembly. The root meaning of the word is people, not a building, no? So kita nga lokal nga simbahan, we are called out first through asa kita unang gitawag diha sa salvation. Nalimot naman ang uban. Una gitawag ta diha sa kaluwasan. 1 Peter chapter 1 verse number 23, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth
and abideth forever. So in the first century, kung imong lang tawo, no, ang lugar nga Corinth, grabe ni sila kagahig kasing-kasing, no? Idolatry, paganism, no? Ato man ang nahisgutan sa ning labay nga Domingo, pero sa diha nga si Paul nagwali sa maayong balita, ang mga tao mituog misalig nga si Jesus muluwas. No, pareha po nato sa una ba kung i-relate nato sa tong kaugalingon inon ana pud ta. Maybe naa siguro nato diri nga moingon ta sa una nga unsay namat-an maoy pagkamatyan. Pero salamat ta nga pinaagi sa tabang sa balaang espiritu na ay tawo nga miadto sa tuang panimalay, nagdala sa Biblia, nagsangyaw mahitungod sa maayong balita, ikaw mituo og misalig mao nang naa ka diri karon naglingkod. Okay? So una gitawag ta diha sa kaluwasan, but when Paul later wrote to the church at Corinth, he immediately identified this church as a group of called out people, sanctified and called out to be saints. No, so ingon ang Biblia 1 Corinthians chapter 1 verse number 1, bisan tuod sa kagahi sa ilang kasing-kasing, but when they believe, ingon si Paul, called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God, and Sosthenes our brother, unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus. Tiyaw mo na, sa una they were worshiping idols, no, paganism, tanang mga tuo-tuo. Pero sa diha nga sila nakabaton sa kaluwasan, unsa na may unsa may gisulti ni Paul, they were to them that are sanctified, set apart. Amen? Hello? Okay? Called to be saints. Kinsa gali ning saints? Kinsa gali ning saints? Mga luwas. Ikaw, unsa man ka? Luwas ka dili? Luwas. Unsa ka? Santos ka dili? Saints. No? Pero wala lang yun nato gi-practice ning saints nga. Tawag ko na to itong kauban og saints kay medyo sama lagi sa akong gingon nga medyo murag kung baga kiwa pa palang tao paminawon. E no, may huntag Santos GC. Oh. Atong i-welcome natay kuan ro, salamat ta na si Santos. Oh, so murag yan labi na bisita. Nagikan sa daan nga pagtulunan. Kuyawa ni mga Santos diri ko magkauban di ay. No? So, pero kita na, no? Saints, no? Gibalaan, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. Now, in the Bible, the term saint refers to a person who is holy, set apart, and united with Christ. In the word saint is used 67 times in the New Testament. Okay? So, ang lokal nga simbahan, gilangkuban ka na sa mga tao nga natawag pinaagi sa kaluwasan apan aron mahimong miyembro sa iglesia. Aminaw? Kining naluwas nga mga tao nagpaila sa ilang kaugalingon sa simbahan pinaagi sa tubig sa bautismo. Amen? The act of baptism denotes dedication to the service of Him in whose name we are baptized. So paminaw, dili ta pwede makaalagad outside the local church. So dili lang taman ka nga naluwas, nagkinahanglan ka og lokal nga simbahan aron diha ka makaalagad. So sa unsa man nga pamaagi aron mahimo kang membro og makaalagad ka diha ni ana nga lokal nga simbahan, kinahanglan mosunod ka sa tubig sa bautismo. Okay? So gibaptismuhan kita pinaagi sa ngalan ni Jesus. One of its designs is to dedicate or consecrate us to the service of Christ. Ingon na Biblia, Romans chapter 6 verse number 4, therefore we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we should walk in the newness of life. Next slide, please. Okay? Baptism is a public declaration of faith in Jesus and a command from Jesus for His followers
It symbolizes the washing away of sins and a new life in Christ. Baptism also signifies unity with Jesus' death and resurrection. Notice this phrase. And a commitment to living a Christ-centered life. So inom-dumay, paminaw, labi na ikaw nga nabaptismuhan na dugay ng milabay nga pinahon, okay? Paminaw, ang daan natong pagkinabuhi, ato natong gibiyaan. Kunya, so diha nga nabaptismuhan ka, ang tao biha kanang mga nakapalibot nimo, lahi na nausap na imong ngalan para sa ilaha. Unsa may ngalan nimo? Baptis na ka. Hello? Mo nang kung makit-an gali ta nga naas bidyokehan, hubog pag ka nagsamparay, unsa may isulti nila? Unsa giuna nilang ilitok? Lantawar ko ning baptis. Oh, wa na, di na GC. Baptis na. Aminaw, sa diha nga misunod tas tubig sa bautismo, we're bringing the name of the Lord and we're bringing the name of the church. Kung magpabadlong gihapon ta sa itong Kristohanong kinabuhi, unang maulawan ang Ginoo, ikaduwa nga ito ang simbahan. Wingon na sila ng tawag ko ng mga baptiso, mga balo-balo. Buutan kayo ng kadomingo, pero nagkalunis patulog sa badlo, hasta kabadlongon. Hello? Pero pag makita nila nga gikan sa Lunes, hangtod pag nakita nila nga nakay bakanting nga oras, nagdala kag Biblia, nagsangyaw ka, hala, kanindot anong baptiso, Ninduta dahil ang kinabuhing Kristohanon. Uy! Kuyog ako nimo, brad. No? Santos, kuyog ako nimo. Okay? And a commitment to living a Christ-centered life. No? Kung tinuod ka nga lawas, baliw ko. Next slide, please. Kung tinuod ka nga lawas, magpabaptismo ka. Amen? Pastor, wala pa ako ni pastor niya. Gusto kong ma-appeal og choir. Pastor, gusto ko mag-appeal sa mga ministry sa church. Gusto ko mag-involve, pastor. Kinahanglan una, usunod ka sa tubig sa bautismo. Amen? Aron mahimo kang official member ni ini nga lokal nga simbahan. Amen? Okay. So magpagpaila ka na sa katawhan nga ikaw iya na sa Dios, human nimo gidawat si Jesus sa imong kasing-kasing. So additionally, water baptism identifies us with the local church. So, mailan ikaw nga membro ka ni ana nga simbahan, okay? So aron ikaw makaalagad sa Dios, kinahanglan ikaw mamembro sa lokal nga church, local church pinaagi sa tubig sa bautismo. We cannot serve God outside the local church. So una ang simbahan gilangkuban kini og mga tawo nga tinawag una diha sa kaluwasan. Next, number 2. Okay, the composition of the church. Number 2, consist in local assemblies. Okay, unsay buot pasabot ani pastor? Next slide please. Comprised by Christians. Pastor, kaniri bang Pilipinas, pastor, gitawag ra ba na Christian country? Basta ka dili ka Muslim, Christian ka. Pero at tinuod nga Christian, kadtong na ay Kristo sa kasing-kasing. Christ, kung kwaon ni mo ng I-E-N, sa may tabo, without Christ, I am nothing. Okay, Christians. Okay, so Christians within a certain geographical locations laboring and worshiping together as a congregation of God's people. Now, sa mga verse karon nga atong pagkakutloon, diyan ato makita ba unsa ka importante kining lokal nga simbahan. Okay? So, naigitawag local church, napoy gitawag universal church. So, when we talk about universal church, now it is composed of redeemed people, no? Mga tinubos diha ni Kristo nga nagkalain-lain nga lingwahe, nagkalain-lain nga tribo, with and then or in gitawag po ni siya invisible church. Okay? But ang local church, it is composed of Christians within a certain geographical locations. Kanang madug-o lang ba? Okay? And then a local church is a group of people who gather regularly
for worship and to learn about and follow Christ. Sama nato karon, naanda nato og naagita isunod ta sa sugo ni Kristo nga sa adlawng Domingo regularly kita magkatipok dere. Okay? And then the New Testament teaches that a local church is important for believers to belong to grow in their relationship with God. Okay? So kumbaga, mao kini ang balay nga diin kita sa adlawng Domingo magkahiusa. Ikaw kuno be, anak ka, bisag asa lang ka mo uli. Bisag asa lang nga balay ka mo sulod niya, wa pa ka nailhi. Diba? So diha, pinaagi sa lokal nga simbahan, diha kita mo grow sa atong relasyon diha sa Ginoo and learn how to follow Christ's command. Kaya sa lokal nga iglesia, lokal nga simbahan, gitudlo man gayud ang pulong sa Ginoo. So, okay? So, in Acts chapter 8 verse number 1, no? So, mao ni kini nga rason, mao po kini nga panghitabo nga tungod sa persecution nga niabot sa mga kasimbahanan in the New Testament, ang mga Kristiyano nagkatibulaag hangtod nga naay mga simbahan nga naestablisar. Okay, ingon ang Biblia, and Saul was consenting unto his death, and at that time there was a great persecution. Pastor, great persecution. When we talk about great persecution, kanang persecution nga ato ang naagian karon, labaw pa ni. Kung may persecution nga imong naagian, di mo sugot ang ato ang ginikanan or atong silingan, sikita nila GBI, ingnon ta nila da balhin-balhin manggog kagkuan, relihiyon, nang tawa na karon, masimba manggog ka. No, great persecution against the church which was at Jerusalem, and they were all scattered abroad. Pastor, nag-adto sila, nag-abroad na sila, Pastor. Biblical na yung abroad, Pastor. Okay, now, kung sa hinungdan, ganong nagkatibulaag sila, tungod sa persecution. Okay, people at the back, lantawan niyo yung verse. Okay, throughout the regions of Judea, Samaria, except the apostles. And then verse number 2, and devout men carried Stephen to his burial, and made great lamentation over him. O kung sabi gibuhat ni Paul, in verse number 3, grabe kini ha, as for Saul, he made havoc of the church. Unsa man ang havoc? Naghimo siya og kadaot sa simbahan. Entering into every house. No? So, kadtong mga balay sa Kristohanon, iyan ang pangsudlon. Hailing men and women committed them into prison. Gikan sulod sa balay, kung may mahilan ka, diha kanyang balay, birahon ka, guyuron ka, dadon ka dito sa prisuan. Kisa may nakasulay na to ana diha. Kisa may nakasulay na to ana diri. Kani nga kuan. Naawala. Wala no? Munang salamat na lang kita. Okay? In verse number 4, therefore they that were scattered abroad. Nagkatibulaag ng mga Kristohanon, ito na kay antanin pulro, preso taan eh. Went everywhere. Sige buhat. Narbaho? Sige buhat. Preaching the word. Wow, pagkanindot. Hello? Pagkanindot. Nagwali. Ang tod na mga lokal nga simbahan nga na establisar. Number 1, Church at Jerusalem, Church at Antioch, Church at Ephesus, Cenchrea, Church in the house of Aquila and Priscilla, Church at Corinth. 1 Corinthians chapter 1 verse number 2. And unto the church of God which is at Corinth,
To them that are sanctified in Christ Jesus. Okay? So next slide please. Okay, para ako ning mapas. As early as Acts chapter 9, we see multiple churches established in Judea, Galilee, and Samaria. Okay, verse number 31. Then had the churches rest throughout all Judea and Galilee and Samaria, and were edified. Okay? And walking in the fear of the Lord, and in the comfort of the Holy Ghost were multiplied. Notice this phrase, were multiplied. Okay, paminaw. Ang tinuod nga simbahan, naglihok og midaghan. Amen? Subot po sabot, gikan mga lokal nga simbahan, no, napadayon. Mabito na hangtod nga niabot ni karon. Hangtod nga napadayon karon. Kisa may nagsugod ni ini, si Kristo. Amen? Apa mo diha? Okay. These were autonomous groups of believers who had biblical church leaders and function under the direct headship of Christ. Oh, biblical church leaders. Amen. Salamat nga naay pastor nga gibutang diri. Amen. Salamat nga naay pastor na abot sa inyong panimalay. Nagdalas pulong si Ginoo. Munang salamat og naabot ka diri karon, nabutang na membro kanining lokal nga simbahan. The meaning, no, so when we talk about autonomous, meaning they have the power to make their own decision. Paminaw, kung sayop gali ang leader, mahimong sayop ang mga manununod. Apan salamat nga ang atuang pastor walay laing gigamit Biblia. Tanan nga mga pagtulunan og doktrina gikan kana sa Biblia. Amen. Ya gi-encourage pagyud taos pagdala og Biblia. Aron wala gitaguan ba? Nabi uban karon nga ang leader lang magdala, pay siguro giilad ta. Kay kung mahimong sayop ang leader, sayop pud nang mga manununod. Okay? Ato gid ka nang timan-an. Okay? So, point number 3, this is the last point. Okay? So, number 3, the continuation of the church. Kung saan man nato kining mapadayon. Wala naman tong mga disipulo nga unang gitipok ni Kristo. Mga karaan nga mga Kristiyanon nga na-record sa New Testament, sa Biblia. Kung saan man nga mapadayon. Okay, karon. Giunsa ang usa ka grupo sa mga magtotoo sa unang siglo nga nagtubo og nagpadaghan sa mga iglesia sa punto nga paglabay sa 2,000 ka tuig adunay mga lokal nga simbahan sa tibuok kalibutan. So giunsa nato karon mapadayon ang katuyoan ni Kristo alang sa iglesia. Okay, letter A. Aminaw. Okay. Letter A, through Christ Commission. Amen? Hello. Mata na mo. Good morning. Good morning. Kamata ng uban. Okay. So when we talk about commission, authorization or command to act. So sa ato pa, mando kini. Pastor, mantay apila na pastor. Okay. Matthew 28 verse number 19, ang text nga ato ang gibasa kaganiya. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them into the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. So, kung ikaw naluwas, aminaw, gihatag kini nga tahas sa atua aron mapadayon ang nasugdan ni Kristo. Amen? Pastor, di man tuod ta makaadto sa lagyong dapit, pero through our faith promise offering, naapil ta. Aduna tay kabahin. Pero
Di man ta kaadto sa layong dapit, how about sa atong mga nakapalibot? Okay? Pastor, ako yung mga rason, Pastor, about aning Great Commission, Pastor. Paminaw. Dili rason nga dili ka kabalo mo suluwining. Pastor, di ko kabalo mo suluwining, Pastor. Di na rason. Hello? Kung Kristohanon ka, naluwas na ka, you are member to this local church, dili rason nga di ka kabalo mo suluwining. Hello? Di naman kinahanglan mo eskwela pataog seminary para makabalo tag pagsuluwining. Kung kabalo lang ka sa mga bersikulo, pahits na. Kung giunsa ka, pagluwas sa Ginoo kanara. Amen. Di naman kinahanglan nga pahilakon pag ni mo na imong gisangyawan. Pastor, nihilak, Pastor. Parehong tanya, Pastor, ba nga muhilak, bisang pag-unsa na kamayo mo suluwining without the work of the Holy Spirit. Wag yun na pulos. Di ba? Pero kung bisang pag-unsa ka simple, bisang pag-unsa ka verse, John 1:12, gamitan man nimo Romans Road, unsa mga bersikulo sa pagsuluwining. Romans 3:23, unsa pa gyud? Romans 6:23, unsa pa gyud? Ha? Unsa pa gyud? Oh. Revelation 21:8. Unsa pa gyud? Romans 5:8. Romans 10:9. Romans 10:13. John 1:12. Kanara. Or bisag ka ng John 1:12 lang, ipasabot mo ang gugma sa Ginoo. Nabisan kita makasasala, gigugma ta sa Ginoo. No? Dili rason nga di ta kabalo mo suluwining. Kung naani mo ang Bible, share the Word of God. Pastor, maulaw man ko, Pastor. Pagsugod diha sa bata. Pastor, maulaw yung ko, Pastor. Okay, na lang. Ayaw baliwala ang gahom sa tracts. Kung sa may profesyon nimo or bisag asa man ka mag-abot, opportunity na nimo nga makahatag kag tracts. Amen? Okay? So, naghan man diri mga Bible student, no? Mga pastor, pwede mo magpatudlo. Operation Go, nato yung mga print out sa una. I don't know kung asa na to karon, pero pwede mo magpatudlo mahitungod sa suluwining. Okay? So, dili rason nga di ta kabalo mo suluwining, oy. Amen? Kanus apa man ka magkat-on. Kanus apa man ta magkat-on. Kana na bang ulahin na? Kana na bang, Pastor, maulian lang ko, Pastor. Sangyaw lagi ko. Pagkaulian, wa manon. No? So og may mga panahon, no, sa atong the way sa atong pagsangyaw, no, na may mga panahon nga bation ng kalaay, kaluya, nya mayingon ka, Pastor, may mga sila mo dawat, Pastor, ay sige lang. Padayon lang, kay na-encouragement si Paul nga nato. Galatians chapter 6 verse number 9. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Amen? Kaning mga nagsangyaw, magkanindot. How beautiful. No? Sa ilang mga tiil nga nagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Magkanindot. Paul's experience for the sake of the gospel, sa atong pag-share bitaw, lahi-lahi tag ma-experiencehan. No? Na maka-experience siguro ta nga, dili man tanan nga maayo mo dawat. Di ba? So, i-expect na lang yun nato. Nga, naay uban nga lambahan tagportahan, naay uban nga katapok pa, pag-abot nimo gatala kag Biblia nga dako, nabungkag na, napoy uban nga, may ingong kabalikan ako, Pastor, mabalik ko diha, kaya magpadayon tas tuon sa pulong sa Ginoo, pagbalik nimo, di na nimo makitaan. Nagtuo ka nga, okay kayo. Muragog pog ikaw sa una, pero salamat nga, nasakpan ra gyud. Okay, imbis mo tagaw ka dito sa kusina, naman po dito sa kusina noon mangayo. Si brother, di nasakpan na noon ka. Di yun sa naitabo, anong ka diha galingkod. Ini kamatay pagyod, langit pagyod. Unya, ugwata masakpe.
Dagandagan pa ta. Pag dagandagan na to, naligsan pa noon ta, hindi man naman nagsimba kong palayo, na impirno. Pero salamat, dalay ko ng ngalan si Ginoo. Sino na dagantag mga experience sa pagsangyaw? Si Paul gali, okay, lantawa na to. Colossians chapter 1 verse number 23. If we continue in the faith, grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel, which ye have heard, and which was preached to every creature which is under heaven, whereof I, Paul, am made a minister, who now rejoice in my sufferings. So nabi mga pag-anto si Paul for the sake of the gospel. Pero luyo sa iyang mga pag-antos, iya kadtong gikalipay kay samang paagi siya nakapartake sa pag-antos ni Kristo dito sa cross. Pastor, wa naman pastor. Nabisi naman ko ani pastor. Wa naman ko'y panahon pastor pagsangyaw sa pulong si Ginoo ni. Ay di. Kung mga tubang bitaw ta sa Ginoo, ingnon kitag pagkataphaw ra na imong rason. Daghang paagi nga kita makasangyaw, makasulti. Amen? Pangutana karon, dugay na kang Kristohanon. Aduna na batay kalag nga nadala sa tiilan sa Ginoo. Hello? Pastor, wala pa gyud pastor. Sugdi diha sa imong panimalay. Ug naa kay mga helper diha aron sa manay makauban nimo diha. Dadana simbahan. Pastor, magtrabaho man sila pastor. Ay, di kita karason nga naman na may first service. Pastor, maglawog man kog baboy pastor. Yang kapalaogan man ako pastor. Kan magnaman ko yung mga hayo pastor. Ay, tigway daan. Kinaay alas 9, taman sa alas 11. Simba gyapon oy. Madala gyapon nato diri simbahan. Masangyawan nato eh. Oh? Okay? Apa mo diha? Okay, paspasan na to na, kapit ang time. Okay, so kini nga komisyon dili alang sa mga apostoles lamang. Sama sa nakita nato sa una, ang mga apostoles nahimong patukuranan diin ang mga iglesia gitukod tungod sa doktrina nga nadawat nila gikan kang Kristo. Okay, so Ephesians chapter 2 verse number 19. Now therefore ye are no more strangers and foreigners. Naman ta strangers. But fellow citizens with the saints. Amen. So apil kita, wala naman to sila, nangamatay naman to. Kita mo padayon. Amen? Kita, okay. And then letter B, this is the last point. Through believers' obedience. We know nga kini nga tahas gihatag sa toa. Pero subo kay pamalandungon, wala na to gisunod. Our obedience to Christ can be seen first on how we give time to worship Him every Sunday. Let us consider one another and provoke unto love and to good works. Verse number 25, Hebrews chapter 10, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exerting one another, and so much the more as is the day approaching. So, importante po kaning pagsimba. Amen? Kaya naa kining lokal nga simbahan, o gisugo kita sa Ginoo, nga dili na to pakyason ang adlaw sa pagsimba. Aron na padayon kini nga nasugda ni Kristo, na mapadayon kini pinaagi nato. Amen. Pastor, sa mga kuano na pastor, mga Bible student na, mga kuano na pastor. Ikaw apil ka ana. Kung nakadawat ka sa kaluwasan, apil ka. Amen. Amen. Okay. So, paliw ko sa praise. Paliw ko na. If the church is not preached, paliw ko kana. If the church is not preached, if the truth is not preached, okay, a church and upheld by Christians, who will uphold it? Daghan na biyang mga lain-lain nga sikta nga gasuroy-suroy po. Daghan na biya. O kita, di ta mulakaw. Who will uphold it? God has designed the church to be both the guardian and the proclaimer of His truth.
Amen. Ato silang warningan nga naay impierno. Kinahanglan kag kaluwasan pinaagi ni Kristo. Amen. Okay? So, hoping and pray sa mga nilabay nga mga Domingo na agit tayo nakatunan. Real beginning. Last part. Last part dahil katong mga mga points. Okay, the calling of the church. Nagsugod ka na through Jesus' invitation. Ando si Krisipulo, itagaan niya kagahom, authority. The composition of the church, it is composed of called out people, consists of in local assemblies. The continuation of the church, through Christ's commissions, through believers' obedience. Amen? So, let's pray. Lord, salamat Ginoo sa nahuman na mong lesson. Ikaw Ginoo mga bless, sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. So, let's have a break.